Hello mga mommies! It's been a while and this is Miki. So nagbabalik si Mommy Miki para i-share sa inyo ang aming second pregnancy journey. Almost 4 years yung hinintay namin para makabuo. Actually, ano na ako parang tanggap ko na Tanggap ko na okay na kung hindi talaga kami makakabuo, sige magpapaka-healthy na lang kami para mabuhay kami na matagal, para alam niyo yun, para may kasama lang si Raiden if mag-isa siya. Parang lahat yun, itinaas ko na sa Panginoon. And sabi ko, siya na lang talaga yung nakakaalam kung kailan. Pero yun nga, so yung ginawa namin ng husband ko, syempre unang na-realize namin na kailangan na ng healthy lifestyle, ganun. Bawas kami ng timbang kasi nga kakilala ko na mga nagbawas ng timbang, nasundan yung mga anak nila. Share ko lang kasi nga 7 years old na si Raiden, medyo malaki na rin talaga si Raiden. Humihiling na talaga siya ng kapatid. Nalulungkot na siya nung nag-aaral siya. Lagi niya nakikita yung mga ka-co-parents ko na kasama yung mga kapatid nung classmate niya. So, doon nag-start na nalulungkot na siya. Siyempre, ano sa amin yun, nakakasad. Na hindi namin, ako lalo na sa akin, na hindi kami makabuo, parang ganun. Nag-start kami last year, March 2025, na mag-walk. Mag-walk muna kasi nga, kailangan namin makapagbawas ng timbang. So ako, walk lang ako hanggang 5 months. Nabawasan ako ng timbang noon. And nag-calorie deficit din ako. Pero minsan di ko siya napaninindigan. Pero yung asawa ko, simula umpisa, hindi. Siguro mga weeks, 1 week, naglakad siya tapos tumatakbo na siya. So ako naman, after ng 5 months ng paglalakad ko, nag-try na rin akong tumakbo hanggang sa makasanayan ko na siya. Alam niyo ba, pa ako ng 21 kilometers, half marathon. And sobrang nakakatuwa. Tapos ayun, syempre nalulungkot pa rin ako kasi nga, bakit, sabi ko parang mag-1 year na. Mag-1 year na, ganun pa rin. Kaya dun ako parang, nawala na naman ako ng pag-asa na, baka hindi na talaga masundan si Raiden. So, lagi ko nang pinagpipray kay Lord na siya na yung bahala, ganun. Tapos, ayun, dumating yung January. Pero, January 1 kasi nagkaroon ako. So, yun yung pinaka first day ng last mens ko. Ayun nga, nakakaloka pa. Kasi yung January na yun, puno ng challenges. Puno ng challenges yung January. Kasi nga, nung naanuhan na nakalmot kami ng aso. So, kailangan namin magpa-anti-rabies ng anak ko. Huling takbo ko noon na pinakamalayo is 11 kilometer. Tapos, last week ng January, or second to the last week, nagkasakit yung anak ko. Tapos, need na ma-ER, ganun. Kasi sa pananakit ng tiyan, pagsusuka. Tapos, after naman niya, ako naman yung nagkaganon. After kong ma-anti-rabies, nagkalagnat ako. Tapos, sunod na yon, sumasakit yung tiyan ko. Alam niyo, uminom pa ako ng Buscopan. Tapos, ano pa ba yun? Bioflu, paracetamol. Kasi hindi ko naman din alam. Tapos, nung nagpa-anti-rabies kami, parang, ewan ko kung nahulog pa ata ako sa hagdan nun. Pero isang baitang. Tapos, nalaman ko, February 2, kasi tinignan ko sa app dun sa pregnancy app. Ay, hindi. Sa menstruation cycle app. Ay, ano na ako, delayed na ako ng 4 days. So, kinabahan ako. Pero dali-dali nun, bumili na ako ng pregnancy test. Tapos, ayun, positive siya. Tapos, naisip ko lahat ng nangyari ng January. Alam mo yun, maluloka ka talaga pag naisip mo lahat ng mga nangyari ng January. Mga moms, December din pala, siguro buong month ng December, nag-folic acid din kami, dalawang mag-asawa. So, I think, isa rin siya sa nakatulong sa amin. Kasi nga before din naalala ko nung nagpa-check up ako sa OB, doon na namin magka-baby noon. Parang nung matagal din, parang
almost 1 year din bago kami nagka-baby. So, nagpatingin ako sa OB noon. Pinag-take ako ng folic acid. Kaya isa rin yun. So, healthy lifestyle, tapos folic acid. Inayos talaga namin yung ano namin no, natutulog kami ng maaga, tapos exercise sa umaga, tapos kakain ng healthy as much as possible. Yung more on lang na ulam ang kinakain namin nun is chicken breast, fish, nagtanggal din kami ng sugar intake. I mean, nabawasan din ako ng 10 kilos during those 8 months, parang almost 1 year din. So, sobrang saya lang na malaman na after ilang years ng paghihintay, meron na kami ulit angel baby. Sobrang excited yung anak ko. So, ngayon, everyday siya nagtatanong pagkagising niya, kamusta si baby, ganun. Alam niyo ba, shinare ko to sa Facebook. Itong second pregnancy namin. Yung story. Ang daming mommies na gustong-gusto talaga ding magkaroon ng baby. Na matagal na rin silang naghihintay. Alam nyo, may pinakamatagal ata nasa 11 years yung nabasa ko. Kasi nasi-share sila ng story nila doon sa video ko na yon. And sobrang, alam nyo, iyak ako ng iyak. Kasi nga, ang dami nating mga mommies na gustong magkaroon ulit ng baby, di ba? Prayers talaga sa lahat and baby dust na magkaroon na sila ng baby. So, yun lang mga mommies ang aking kwento for today's video. And antayin nyo yung second video ko ulit. Ikukwento ko naman sa inyo yung about yung aking subchorionic hemorrhage and iba pang kwento about sa aking second pregnancy journey. So, ayun lang. Please subscribe and ano ba yung sinasabi? Subscribe, comment naman kayo, and ayun lang. See you next video.